Hello, good morning! So, ipagpapatuloy po natin yung ating kwentuhan dito sa Urban Deca Homes, Manila. Okay, regarding po sa mga aking kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas pala yun. Okay, kasi nga po, sa Luzon, meron din po akong relatives. Sa Visayas, meron din po. Sa Mindanao, doon talaga aking lungga. Okay. So, ngayon, ano ating pag-uusapan? Regarding po yun sa pagkukuha nyo ng rent-to-own through Pag-ibig Financing. Okay, mga kababayan ko, alam ko marami talaga kayo dito sa Manila. Ang tagal-tagal nyo na pong nagtatrabaho dito, pero until na wala po tayong sariling bahay o sariling property, sariling condominium, kasi nga po nagre-rent lang tayo kasi gusto natin makapag-save, kasi naisip natin after na makapag-ipon po tayo ng malaki-laki, uwi tayo ng probinsya, pupurgod na tayo, magninegosyo, doon na magre-retiro. Okay, ang tanong kasi niyan, pag umuwi po tayo sa probinsya, magkano po yung baon natin? Magkano kaya magiging kapital natin sa negosyo? Okay. A piece of advice sa mga taga-probinsya na mga locally employed dito sa Manila. Even hindi locally employed or OFW ka, na mayroon kang anak na pinapaaral dito, nagdo-dorm. So let's say, we talk reality. Para sa future na itinatawag natin. Okay. So, for example, nag-rent ka ng 14 years na. Or, let's say na lang sa pinakamababa, 5 years. Nagrenta ka ng 10,000. Sa pagrerenta mo ng 10,000 a month, hindi pa dyan kasama yung tubig, kuryente, yung iba mo pang babayaran, or let's say, nagkukondo ka, may condo dues pa, o, magkano kaya yung nagastos mo? For example, 15,000. So, sa 15,000 mo na yan, i-times mo yan sa 60 months. Kasi 5 years. Magkano na kaya yung nagastos mo? Sa palagay mo kaya nakapag-save ka? Kasi nagrenta ka lang. Or nagre-renta tayo. Financially wise, hindi po tayo nakapag-save. Nagtapon po tayo ng pera. Nagtapon po tayo ng 10,000 a month kasi nga po, hindi naman mapapasa atin yung property. Kung aalis ka, hindi mo naman yan kasi pwedeng ibenta kung fully paid na. Or let's say, tapos na yung kontrata mo. Naka 20 years ka na dito sa Manila, nakapag-ipon ka na ng 1 million. Sa palagay mo kaya, yung inuupahan mong bahay o room, pwede mo siyang ibenta? Hindi. Or pwede mo siyang ipasalo? Hindi. Kasi hindi nga ikaw may-ari. Pero pag kumuha ka ng rent-to-own after 20 years or after 15 years, kung example, kontrata mo is only 15 years, pwede mo siyang ibenta times 5 sa presyo. For example, nakuha mo lang siya ng 1.8 or 2 million times 5 mo. E di 10 million na. O may pira kang bit-bit pag uwi mo ng probensya. Possible, mas malaki na negosyo ang pwede mong i-put up. Financially wise, tayo mga probinsya, masisipag, matatapang, mga risk taker. Kasi nga, gusto natin makaahon yung pamilya natin sa iniwan natin sa probinsya na magkaroon naman ng magandang kinabukasan. So, think wise. Mag-rent-to-own ka na para mayroon kang ibebenta pag uwi mo ng probinsya. May bit-bit kang pera. Okay?